Ako, si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinabulaanan ang pagbabago sa petsa ng halalan. DOH na bahala sa sunod-sunod na insidente ng banggaan. ABP Party List, hinimok ang COMELEC na ipasa ang resolusyon sa legalidad ng kanilang partido. Treason, espionage, posibleng harapin ng Infinitosphere. DTI hihilingin sa US na pababain ang taripa ng export ng Pilipinas. Consular overseas voting sa Pakistan maaantala dahil sa tensyon laban sa India. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa loob ng isang araw, nakapagtala ang Bulkang Bulusan ng 127 low magnitude na lindol nito lamang Lunes, May 5. Bagamat nananatili sa Alert Level 1 status, nagbubuga ito ng 809 tons ng asupre kada araw at plume na may taas na aabot sa 150 meters. Sa madaling salita, 4 na beses na mas mataas ito kung ikukumpara sa karaniwang antas bago ang pagputok. Nitong Mayo 1, matatanda ang nakapagtala ng ashfall, ngunit hindi gaanong umabot sa mga kabahayan at tanging sa mga kabundukan bumagsak ang manipis na abong ibinuga nito. Matapos ang dalawang magkasunod na linggong pagtataas presyo, good news naman po para sa mga motorista dahil magkakaroon ng halos piso kada litrong rollback sa presyo ng langis ngayong linggo. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbaba ng 55 centavos kada litro sa presyo ng gasolina, habang 65 centavos naman ang kada litrong rollback sa presyo ng diesel at 90 centavos sa kada litro ang ibababa ng presyo ng kerosene. Epektibo ang nasabing rollback ngayong araw ng Martes. Pinabulaanan naman ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na fake news na inilipat umano sa May 10 ang araw ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nagbago at nananatiling May 12 ang araw ng pagboto. Magsisimula ang botohan mula 7 a.m. at magtatapos ng 7 p.m. Paalala ng COMELEC, maging mapanuri at kumuha lamang ng mga impormasyon sa opisyal na account at website ng ahensya. Nabahala naman ang Department of Health o DOH sa sunod-sunod na insidente ng banggaan sa bansa na nagresulta sa pagtitil sa buhay ng ilan sa mga biktima ng aksidente. Nakapagtala ang PNP Highway Patrol Group ng nasa mahigit 31,000 accidents noong nakarang taon. Ayon naman sa World Health Organization, nasa mahigit 1.19 million ang namamatay taon-taon dahil sa road accidents. Nagpaalala naman ng DOH na ang insidenteng ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng maayos na sistema at infrastruktura, disiplina at maayos na kondisyon ng motorista, pedestrian at mga sasakyan. Sa ating ulat panahon, nakaranas ang ilang bahagi ng Luzon nitong Lunes ng kulog at kidlat na dulot ng aktibong easterly sa bansa. Napuno ng lightning bolts ang kalangitan at maugong na kulog ang General Trias Cavite, Central Luzon at Pangasinan, gayon din ang ilang parte ng Metro Manila. Sa ngayon, malayo pa sa atin ang namumuong low pressure area na kumikilos ngayon sa Coron at Kalayaan, Palawan. Susunod sa News Force. BI nailigtas ang 3 Pinay mula sa human trafficking sa Malaysia. DOF nakipagpulong sa US para palakasin ang pribadong pamumuhunan sa Pilipinas. ABP Party List hinimok ang COMELEC na ipasa ang resolusyon sa legalidad ng kanilang partido.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.